Samantala, dama pa rin po ang pangamba sa mga bayan ng Sagbayan at Katigbian sa Bohol na ayon po sa FIVOX ay ang pinakamalapit sa sentro ng lindol. Saksi si Cara David. Nagpasalamat ako sa Lord kahit anong nangyari. Nasa kalagitnaan ako ng panayam kay Aling Marita nang muli kaming makaramdam ng aftershock sa Sagbayan, Bohol. Po kayo nung nangyari po yung lindol? Dito sa... mayroon pa? Ay, oh my God! Teka. Nagkaroon ng aftershocks eh. Okay, hindi, wala po yun, wala po. Sa pagitan pala ng Sagbayan at Katigbian ang epicenter o sentro ng lindol kahapon at hindi sa bayan ng Carmen ayon sa panibagong pag-aaral ng FIVOX. Ang lakas ng nadamang pagyanig rito tandang-tanda pa ni Aling Marita. Sa kasagsagan kasi ng lindol kahapon, nasa duyan ang kanyang 3 buwang gulang na apo na si Baby Scarlett. Biglang bumagsak ang mga tipak ng konkretong kisame sa taas nito. Himalang nakaligtas ang sanggol. Hanggang ngayon po, hawak niyo pa rin po itong rosaryo ninyo. Bakit po? Nagpasalamat ako sa Lord kahit anong nangyari. Ganitong nangyari sa bahay namin. Ito pa kami, buhay pa lahat. Kung nakikita ninyo itong kuna na ito na kulay blue, yung duyan na yan, nandyan sa loob na yan, yung 3-month-old baby na si Scarlett. Pero mabuti na lang, noong lumindol, nandito itong upuang ito dahil kung hindi dahil sa upuang ito, siguradong itong malaking tipak ng sementong ito ay bumagsak na doon sa bata. Sa di kalayo ang bahay, 2 bata rin ang natrap kasama ng kanilang ina. Ang nagsilbi nilang kanlungan, ang pader na ito na tanging bahagi ng bahay na hindi bumigay. Kaya himala ang turing nila sa kanilang pagkakaligtas. Wala po namin panahon yun, mamamatay na talaga kami. Sa gumuhong bahay na ito naman, ligtas na nahukay ng kanyang ama mula sa guho ang batang si Ken. Pero ang 5 iba pang bata na naglalaro rito ng computer games, hindi pinalad at nasawi. Sa ngayon, nasa 11 na ang patay sa lindol sa Sagbayan. 5 naman ang nawawala. Walang kuryente, walang pagkain at walang tubig sa buong bayan at nagkakaubusan na ng relief goods. Sa bayan naman ng Carmen, personal kong nakita ang pagguho ng ilan sa mga chocolate hills. Kilala ang Bohol para sa libo-libo nitong chocolate hills. Pero dahil sa lindol na naganap noong Martes, tingnan niyo itong isang burol na ito, yung halos kalahati niya, nag-landslide at nabiyak talaga. Gumuho na yung chocolate hill na ito. Gumuho rin ang viewing deck ng Chocolate Hills kaya pansamantala itong sarado sa publiko. Ang mahigit 100 taong simbahan naman ng Carmen nagkaroon ng mga bitak. At base sa assessment ng lokal na pamahalaan, hindi na raw posibleng i-restore ang simbahan dahil sa marupok na pundasyon. Samantala sa Maribohok naman, pahirapan ang pagbiyahe sa mga nasugatan ng lindol. Kabi-kabila rin ang pinsala sa bayan, 8 ang kumpirmadong patay dito ayon sa lokal na pamahalaan. Sa Tubigon, Bohol, may ilang gusali rin ang nasira ng lindol, tulad ng munisipyo nila na nauka ang harapan. Mula rito sa Bohol, ako po si Cara David, ang inyong saksi.